Si Natsuo ay isang walang kabuluhang talunan na hindi kayang bagkus ang kanyang super hot na guro, ngunit ang kanyang buong buhay ay gumanda pagkatapos niyang pumunta sa isang pakikipag-isa at pumalakpak sa isang batang babae na naging kanyang stepsister. Sa simula, ito ay isang normal na araw sa paaralan, nakikipagbiruan sa kanyang mga kaibigan at pinag-uusapan kung bakit mas mahusay na karakter si Meliodas kaysa kay Denji. Biglang nagpakita si Hina, ang guro, na mukhang merienda at pinagalitan siya dahil sa chismis, at kapag umalis siya tinutokso niya si Natsuo na mas lalong nahuhulog sa kanya. Habang siya ay may nararamdaman para kay Hina, ang tingin niya sa kanya ay isang brat at mayroon siyang kasintahan. Pagkatapos ay inimbitahan ng mga kaibigan si Natsuo sa isang mixer kung saan naghahanap sila ng ilang pisngi na papalakpak, at habang ang mga babae doon ay aktibo at malandi, kasama sa kanila si Ru na reserved at tahimik. Nang pumunta si Ru para uminom, kinausap siya ni Natsuo, nagtanong kung bakit siya tahimik at nang ipaliwanag niya na ganito siya karaniwan nakipag-ugnayan sa kanya si Natsuo, at sinabi sa kanya kung paano siya naging isang dork na may 4 na mata at body at ginawa ang kanyang sarili ng isang makeover habang siya ay lumalaki bilang hot at nahihirapang paniwalaan si Ru. Si Natsuo ay sumulyap sa kanya at ipinaalala niya sa kanya si Hina na medyo natakot sa kanya, ngunit biglang tinanong ni Ru si Natsuo kung gusto niyang lumabas kasama niya. Humingi si Ru ng kaunting pabor sa kanya at dinala siya sa kanyang lugar, at doon dinala niya siya sa kanyang kwarto. Mula sa kawalan, hiniling ni Ru kay Natsuo na magsagawa ng mainit na cardio kasama niya, at ipinaliwanag na tinutokso siya ng kanyang mga kaibigan dahil walang karanasan sa paglunok ng glizzy, kaya gusto niyang maranasan ito. Nang tanungin ni Natsuo kung bakit siya ang taong pinili niya, ipinaliwanag lang ni Ru na parang walang karanasan si Natsuo tulad niya at ayaw niyang humarap sa level 50 kapag siya mismo ay level 1. Naalala ni Natsuo si Hina, at matapos mapagtanto na wala siyang pagkakataon sa kanya, tinanggap ni Natsuo ang alok ni Ru. Pagkalipas ng 5 pump of greatness at isang boss ng berdeng goma, bumangon si Ru, nagbihis at umalis sila. Habang naghihiwalay sila, nakaramdam si Ru ng kawalang interes bago at pagkatapos ng kanilang ginawa, at sinabi kay Natsuo na dapat silang kumilos na parang mga estranghero kung sakaling magkita sila. Kasunod nito, pinuntahan ni Natsuo ang kanyang homie si Fumiya at sinunggaban siya, hinihimas ang kanyang mataba na tiyan upang burahin ang lahat ng matamis na balak na ngayon lang niya naramdaman. Matapos ipaliwanag ni Natsuo kung ano ang nangyari, pinagalitan siya ni Fumiya dahil may gusto siya at inilagay siya sa isang kondado na nagpahiya kay John Cena. Matapos sabihin sa kanya ni Natsuo ang nangyari, sinabi niya kay Fumiya na noong una tuwang-tuwa siya sa pagkawala ng kanyang virginity, nagsimula na siyang magsisi dahil nasa isip niya si Hina. Ngunit sa halip na pumayag, sinabi ni Fumiya kay Natsuo na hindi niya dapat maramdaman iyon dahil hindi na magbubunga ang pagmamahal niya kay Hina. Kinabukasan, ginugol ni Natsuo ang kanyang oras sa pagsakay sa rooftop, at si Hina ay nagpakita at tinukso siya tungkol sa pagiging isang noveliste sa hinaharap. Ito ay nagpapaalala sa kanila noong una silang nagkita at noon na love at first sight si Natsuo. Inalok siya ni Natsuo na magbulala sa kanya, alam na pumupunta lang siya sa bubong kapag malungkot siya. Gayunpaman, sa halip na seryosohin siya, tinatrato siya nito na parang bata at sinabi sa kanya na hindi siya kailanman magiging lalaki sa paningin niya. Kinabukasan, bumalik si Natsuo sa bubong para magsulat pa, at doon nakita niyang nag-iisa si Hina. Nang tawagin siya ni Natsuo, may luha sa kanyang mga mata at mabilis na binalik ni Hina ang kanyang ngiti upang pagtakpan ang kanyang sakit. Pagkaraang makita ito, sinubukan ni Natsuo na buksan siya muli sa kanya at tumanggi si Hina na gawin iyon, sinabing hindi pa sapat si Natsuo. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, sinabihan siya ni Natsuo na itigil ang pagtrato sa kanya na parang isang biro, at nang malapit na niyang ipagtapat ang kanyang nararamdaman, tumawag si Hina sa telepono na huminto sa kanyang pangungusap sa kalagitnaan. Sa bahay, nakilala ni Natsuo ang kanyang ama, si Akihito, na mas masayahin kaysa karaniwan. At nang pumunta si Natsuo sa kanyang silid upang matulog at managinip tungkol kay Hina at Ru na kinakain ang kanyang isip, tinawag siya ng kanyang ama para sa isang bagay. Matapos mamatay ang kanyang asawa isang dekada bago, sinabi ni Akihito kay Natsuo na gusto niyang magpakasal muli na sinang-ayunan naman ni Natsuo. Ngunit sinabi rin niya na papunta na sila rito, na ikinagulat ni Natsuo. Biglang tumunog ang doorbell at excited na hinayla ni Akihito si Natsuo para makilala ang kanyang magiging madrastes si Tsukiko na narito upang makipagkita kay Natsuo, ngunit hindi siya nag-iisa. At parang nagluto ng obra maestra ang Diyos ng mga Pukana. Tumingin si Natsuo upang makita sina Hina at Ru na ipinakilala ni Tsukiko bilang kanyang mga anak at ang mga magiging kapatid na babae ni Natsuo.
Habang si Hina ay nagulat nang makita si Nachuo siya ay hindi gumagana matapos makita ang batang babae na kanyang pinalakpakan at ang batang babae na gusto niyang pumalakpak bilang mga kapatid na babae at ang kanyang mga hinaharap na kapatid na naging sanhi ng kanyang pagbagsak. Matapos magising at kumalma si Nachuo, sinubukan ni Hina na ipakilala si Ro sa kanya. Ngunit pagkatapos makita ang kanilang reaksyon, tinanong niya kung kilala nila ang isa't isa na mabilis na itinanggi ni Ro. Tumayo si Tsukiko at muling ipinakilala ang sarili kay Nachuo. Nang tanungin siya ni Nachuo kung bakit siya interesado sa kanyang ama, ipinaliwanag niya na pagkatapos siyang lokohin ng kanyang dating asawa, taos-puso ang ama ni Nachuo at kaya siyang pasigawin ng tatay sa gabi. Sa hapunan, kapag ipinagdiriwang nila ang pulong na ito, pumunta si Nachuo sa banyo at pagkalabas niya, hinihintay siya ni Ro sa labas para makipag-usap. Sinabi ni Ro kay Nachuo na sa kabila ng kanilang kasaysayan, sinusuportahan niya ang pag-aasawa ng kanyang ina dahil gusto niyang makitang masaya si Tsukiko pagkatapos ng hindi magandang diborsyo sa kanyang asawa at tumanggi siyang humadlang sa kanilang pag-iibigan. Pagkaalis ng mga babae, binigay ni Nachuo ang kanyang ama ng suporta at basbas para sa kasal. Tiniyak ni Akira kay Nachuo na sa kabila ng pagsisisi niya kay Tsukiko, ang kanyang yumaong asawa ay palaging nasa isip niya at bigla niyang sinabi kay Nachuo na silang lahat ay lilipat ng magkasama sa isang bagong bahay. Nang maglaon na bigla si Fumiya matapos marinig itong mala Shakespeare na pag-unlad, ngunit binigyan niya si Nachuo ng isang pagsusuri sa katotohanan na sinasabi na ang kanyang mga pagkakataon na kasama si Hina ay mas mababa kaysa dati. Sa bagong bahay, ipinakita ni Hina ang kanyang pananabik kay Nachuo tungkol sa pagiging bago niyang kapatid. Tinutokso siya tungkol sa paghahanap ng kanyang nakatagong itago ng Boku no Pico at hindi masaya si Nachuo sa relasyong ito. Pagkatapos ng makilala siya ni Ru, sinabi niya sa kanya na kalimutan ang tungkol sa kung ano ang pakiramdam ng kanyang plot hole at kumilos ng normal, ngunit nagpupumilit si Nachuo na gawin iyon na inaalala ang mga tunog na ginagawa niya habang ginagawa ito. Biglang lumakad si Hana, ipinakita ang kanyang mga plano na ikinagulat ng lahat at ang kanyang sarili. Matapos siyang pagalitan ng kanyang ina, nagbihis siya at ipinaliwanag na dati niyang ugali bago siya naninirahan sa mga lalaki. Pagkatapos nagsimulang uminom si Hana habang mukhang merienda at pagkatapos ng isang galon ng beer, nakatulog siya sa sopa sa tabi ni Nachuo. Nang makita kung gaano siya kaplot, nahihirapan si Nachuo at nang subukan niyang gisingin siya, sinimulan niyang sabihin ang pangalan nito sa kanyang pagtulog na lalong nagpahirap sa kanya. Sa kabila ng pag-alam kung gaano ito mali, nagpa siya si Nachuo na pumunta ng buong Alabama at pumunta para sa halik, ngunit nang malapit nang magkonekta ang kanyang mga labi, pumasok si Ro at sinira ang kanyang pagtatangka at nagkatitigan sila sa gulat sa isa't isa. Gayunpaman, pumasok si Ro walang pakialam na sinipa ang kanyang kapatid upang gisingin siya at kinaladkad si Hana pabalik sa kanyang silid na sinasabing kasalanan ni Hana ang pagpapabiye sa kanyang pagbabantay. Kinaumagahan, nagising si Nachuo na iniisip pa rin kung ano ang sinubukan niyang gawin kay Hana, ngunit napagtanto niyang huli na siya sa paaralan. Pagkarating niya sa kanyang klase, nagkomento ang kanyang kaibigan na si Yui tungkol sa kanyang nakakakilabot na buhok sa kama, ngunit ang isa pa niyang kaibigan, si Kain, ay tumakbo at ibinalita sa kanila ang tungkol sa isang cute na bagong estudyante sa tabi ng bahay. Nag-imbestiga sila at nalaman na si Ro iyon mula sa dati nilang mixer, at pagkatapos niyang mapansin si Nachuo, nilapitan niya ito at inihaw ang kanyang yiyias na gupit dahil late na siyang nagising, ngunit pinigilan siya ni Nachuo na magsalita tungkol sa kanilang bagong buhay tahanan. Pinag-uusapan nila kung paano ay lahad sa kanilang mga kaibigan ang kanilang bagong plot hole na relasyong magkakapatid sa Alabama, at nang iminumungkahi ni Nachuo na huwag na lang silang magsabi ng kahit ano para maiwasan ang pagsisimula ng mga chismis, sumang-ayon lang si Ro at hindi ito masyadong pinapansin. Nagpop up ang mga lalaki at nagsimulang magtanong sa kanya tungkol sa kung ano ang ginawa niya kay Ro pagkatapos ng mixer, ngunit tumanggi si Nachuo na gumawa ng kahit ano. Nang maglaon sa banyo, iniistorbo si Nachuo na hindi umasta si Ro na parang wala siyang pakialam sa ginawa nilang dalawa, at nang lumabas siya, sumulpot si Hana at nagtanong tungkol sa buhok nito sa kama. Imbes na igisa ang buhok, ay pinuri ito ni Hana na nagpapakyut sa kanya, kaya napatiklop si Nachuo. Pagkatapos ay tinanong niya si Hana kung sinabi niya sa mga tao ang tungkol sa kanilang bagong relasyon na hindi sinabi ni Hana, at sumang-ayon na magiging awkward ang mga bagay sa ibang mga mag-aaral at dapat silang manahimik tungkol dito. Pagkatapos tinanong ni Nachuo kung naaalala ba ni Hana ang tungkol kagabi at nagsimulang magpanik si Hana, nagtanong kung naghalikan sila na nagpapanik kay Nachuo, ngunit ipinaliwanag niya na nakaugalian niyang humalik sa mga tao habang lasing na nagpapatahimik kay Nachuo dahil hindi niya alam kung ano.
Sa oras ng tanghalian napagtanto ni Nachuo na nag-iisa itong ginugugol ni Ro at tinanong siya tungkol dito. Ipinaliwanag niya na habang sinusubukan ng mga tao na lapitan siya unti-unti itong tumigil sa paggawa nito pagkatapos niyang subukang kumbansihin sila na ipapalakad ni Goncho si Dog kay Saturday Ama sa isang laban. Nang makita kung paanong hindi pa rin maayos ang kanyang buhok sa kama hinugot ni Ro ang kanyang sukle at inayos ito para kay Nachuo at dito napagtanto niya na si Ro ay hindi masama at awkward lang sa lipunan. Sinabi niya kay Nachuo na hindi tulad ng kanyang kapatid na babae si Ro ay laging nahihirapang makipagkaibigan ngunit dahil dito iminungkahi ni Nachuo na bigyan siya ng espesyal na pagsasanay. Nagsimula siyang kumilos na parang sisiw na may mga patpat para magpanggap na babae na ikinalitaw ni Ro at nang tanungin niya ito tungkol sa sarili niya sinagot siya ni Ro ng tuyo na nagsimula ng pagtatalo sa pagitan nila. Nagsimula silang mag-ihaw sa isa't isa at tinawag siya ni Nachuo na isang carton na binibilang ni Ru sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya na Mr. Baby Carrot at habang nagtatalo sila nakikinig ang mga kaklase. Bigla silang tinatawanan lahat at sinabing hindi nila inaasahan na makikita talaga na masaya at madaldal si Ro kaya gusto nilang kaibiganin si Ro na nagpapasaya sa kanya. Maya-maya nang maliligo na si Nachuo nadatnan niyang nanlalamig na si Ro sa banyo at habang naguguluhan sila sinabi sa kanya ni Ro na okay lang dahil nakita na niya ang kanyang mga balak noon. Iminumungkahi ni Ro na dapat siyang pumasok at pagkatapos ay lumabas siya na mukhang masarap humihiling sa kanya na gumawa ng masasayang ingay sa kanya na kung saan ay ang kanyang masamang imahinasyon. Pagkatapos hiniling siya ni Ro na pumasok at tinanong si Nachuo tungkol sa pagtatangka niyang halikan si Hina noong isang gabi na hindi sinagot ni Nachuo. Tinanong niya kung ito ay dahil gusto niyang pasayahin si Hina pagkatapos ng nangyari sa kanyang nobyo ngunit dahil walang alam si Nachuo tungkol doon tumanggi si Ro na magpaliwanag at lumabas ng banyo na iwan si Nachuo na nagkakasalungatan. Kinabukasan ipinaalam ng mga magulang na pupunta sila sa City Hall at tapusin ang kanilang kasal na iniiwan si Hina sa pamamahala. May tiwala siya na marunong siyang magluto kaya na-curious si Nachuo kung siya na ang susunod na pagdating ni Gordon Ramsay o talagang dog water siya sa kanyang pagluluto. Pagkatapos sinalubong si Nachuo ng 5-star na pagkain at habang pinupuri niya si Hina sa pagiging isang mahusay na chef ipinaliwanag ni Hina na si Ru talaga ang nagluto ng karamihan sa pagkain habang si Hina ay natigil sa pagpapakulo ng tubig at umiiyak sa mga sibuyas. Maya-maya nagsimulang uminom si Hina at habang nasa kwarto niya si Ro kinuha ni Nachuo ang kanyang shot at tinanong si Hina tungkol sa problemang boyfriend niya. Tumanggi si Hina na sumagot at binaligtad ni Hano ang usapan sa pamamagitan ng pagtatanong kay Nachuo tungkol sa kanyang mga alalahanin. Sinagot niya na ito ay ang kanyang kulot na buhok at ang kanyang sagot ay nagseselos kay Hina dahil sa kawalan nito ng mga problema at sinimulan niya itong kulitin gamit ang kanyang buhok ngunit bigla itong nadulas at sinalo siya ni Nachuo upang pigilan ang pagkahulog at nagbahagi sila ng sandali na nagambala ng isang tawag sa telepono ng isang lalaking nagngangalang Shu. Sinagot ni Hina ang kanyang telepono at tumakbo palabas sa harap ng bahay upang salubungin si Shu doon at sinabihan si Nachuo na manatili sa loob at huwag siyang sundan. Pagkaraan ng ilang minuto narinig niya si Hina na nagtatalo at tumakbo ito sa loob ng galit. Sinubukan ni Nachuo na tanungin siya kung ano ang nangyari ngunit ayaw sumagot ni Hina. Biglang may nagtutugtog ng bell at pinakiusapan ni Hina si Nachuo na huwag itong pansinin ngunit biglang sumulpot si Ro at nagtungo sa pinto at habang iniisip ni Nachuo na ito ang nobyo ang totoo ay ang mga magulang ang lasing. Habang ang mga magulang ay masaya si Hina ay hindi at siya ay humingi ng paumanhin kay Nachuo para sa paggawa ng mga bagay na awkward. Kinabukasan pinagmumultuhan nito si Nachuo sa nangyari kaya pinuntahan niya si Fumiya sa kafe kung saan siya nagtatrabaho. Nagpaalam siya kay Fumiya tungkol sa nangyari sa pagitan ni Hina at ng kanyang kasintahan at habang alam ni Nachuo na hindi siya dapat makisali hindi niya mapigilan ang sarili ngunit gusto niya. Ang manager si Misaki ay tumunog at nagmumungkahi na si Nachuo ay dapat maglagay ng tubo at sampailan siya para mawala ang kanyang mga alalahanin ngunit pinili ni Nachuo at Fumiya na huwag pansinin ang kanyang payo. Ibinigay ito ni Fumiya kay Nachuo ng diretso sinabi sa kanya na nakaramdam siya ng selos at ipinahayag na pareho ang kanyang kinakaharap matapos makita ang mga babae sa kafe na tinatrato ng kakilakilabot ng kanilang mga kasosyo at sinasabing dapat na lang nilang makipag-date sa kanya. Dahil sa kasiyahan sinimulan nilang kopyahin ang isang mag-asawang nakita ni Fumiya sa kafe kung saan gumaganap sina Fumiya at Misaki bilang dalawang batang babae na nag-aaway sa kinang ni Nachuo habang hinihiling sa kanya ang kanyang pagmamahal para sa kanila at ang waitress si Ayano ay nanunood lamang sa amusement.
Pagkatapos habang naglalakad sila pauwi nakita ni Fumiya ang magkasintahang ginagampanan nila kanina at nakita ni Nachuo na si Hina iyon at isang hindi kilalang lalaki. Sa bahay pagkatapos ng ilang pag-iisip pumunta si Nachuo sa kwarto ni Hina at tinanong siya kung may relasyon siya at nang subukan niyang tanggihan ang kanyang mga pahayag binibigkas ni Nachuo ang kanyang pakikipag-usap sa kanyang karelasyon na narinig ni Fumiya bilang patunay. Habang sinusubukan ni Nachuo na iparamdam sa kanya na siya ang malinilinaw ni Hina na ang isang batang tulad niya ay hindi dapat makisali sa kanyang negosyo ngunit nang sinubukan niyang ilabas siya sa silid bigla siyang hinalikan. Habang nag-e-enjoy si Hina sa una sinampal niya ito ngunit pagkatapos ay nagpatuloy sa isang mas malalim na halik sa pamamagitan ng pakikipaglaro kay Nachuo. Itinulak niya siya sa kama at hinubad ang kanyang damit inanyayahan siya para sa ilang plano ngunit pagkatapos makita ang kanyang mukha huminto si Hina at tinawag siyang bata dahil sa takot sa kabila ng kanyang pagsisikap na magmukhang mature. Binuksan ni Hina ang pinto sinenyasan siyang umalis at ikinadismaya nito si Nachuo na napalampas niya ang ilang mainit na yoga. Habang pinagsisisihan ni Hina ang kanyang mga aksyon si Nachuo ay nasa kanyang silid umiiyak pagkatapos niyang hindi gumanap. Kinaumagahan nagpanik si Akihito pagkatapos niyang makahanap ng sulat mula kay Nachuo na nagsasabi sa kanila na tumakas siya sa bahay. Habang ang iba ay nag-iisip na ito ay dahil siya ay may mga isyu sa kanyang ama na muling magpakasal si Hina ay nabigla dahil alam niya ang tunay na dahilan kung bakit siya tumakas. Samantala si Nachuo ay nasa lugar ni Fumiya nalulunod sa kanyang mahinang awa sa sarili at lumalaktaw sa pag-aaral sa kabila ng pagsisikap ng kanyang pamilya na makipag-ugnayan sa kanya. Nakonsensya si Fumiya dahil ang kanyang mga salita ay naging dahilan upang tumakas si Nachuo ngunit tiniyak niya kay Fumiya na hindi niya ito kasalanan. Sa halip na masama ang pakiramdam sinabi ni Fumiya kay Nachuo na ito ay isang magandang bagay dahil ngayon ay maaari niyang kunin ang relasyon kapag ang puso ni Hina ay pumalakpak sa kanya gamit ang kanyang matabang rolyo na ikinagalit ni Nachuo at nagpabuno sa kanila. Nagawa nitong pasayahin si Nachuo at sinabi ni Fumiya kay Nachuo na dapat niyang gamitin ang sakit na ito para mag-gym para makakuha ng WAM at tapusin ang pangarap niyang magsulat ng nobela. Maya-maya habang nagsusulat si Nachuo naaalala pa rin niya kung paano siya tinawag ni Hina na anak. Dahil sa frustration dumungaw siya sa bintana para i-refresh ang kanyang isipan ngunit tumingin siya sa ibaba at nakita niya si Rose sa ulan may hinahanap. Pagkatapos ay nakita niya siya sa bintana ngunit sa halip na hilingin sa kanya na bumalik sa bahay hiniling niya na manatili sa kanya. Habang sinusubukan ni Nachuo na makipagtalo kung bakit ito ay isang masamang ideya lumitaw ang nanay ni Fumiya at nang subukan ni Nachuo na ipakilala si Ro bilang kanyang nakababatang kapatid na babae nagsimula silang magtalo tungkol sa kung sino ang mas matanda at kapag nanalo si Nachuo nagpout si Ro at ipinakilala bilang maliit na kapatid na magsasaka. Inaanyayahan siya ng nanay ni Fumiya para magpalamig sa kwarto ni Fumiya ngunit nang umuwi si Fumiya nagalit siya nang makita ang dalawang kapatid na walang tirahan sa Alabama. Ipinaliwanag ni Ro na alam niya ang tungkol sa relasyon ni Hina at ang paglayas niya ay ang paraan niya ng pagprotesta sa mga aksyon ng kanyang kapatid. Ipinaliwanag ni Ro na sinubukan niyang komprontahin si Hina tungkol sa kanyang relasyon sinusubukan na kumbansihin siyang huminto ngunit sinabi ni Hina kay Ro na hindi niya maiintindihan dahil hindi niya mahal ang sinuman. Nang marinig ito nadulas si Fumiya sinabing ito ang dahilan kung bakit siya nag-hot cardio kasama si Nachuo at habang nagagalit si Ro na hinalikan at sinabihan ni Nachuo wala siyang pakialam. Tinanong ni Fumiya si Nachuo kung ano ang gusto niyang gawin at nang aminin ni Nachuo na gusto niyang hiwalayan si Hina may plano si Fumiya na tulungan ang magkapatid. Pagkatapos ay bumalik sila sa bahay at doon nakita nila ang mga magulang na may divorce paper sa harap nila ngunit pagkatapos makita ang mga bata niyakap nila sila. Matapos makita ang mga papeles sa diborsyo sinabi ni Nachuo sa kanila na ang kanilang kasal ay hindi kung bakit siya tumakas ngunit ang kanyang ama si Akihito ay nakiusap kay Nachuo na makipag-usap sa kanya kung mayroon siyang anumang mga issue. Si Hina ay tumatakbong lumuluha nakita silang bumalik sa kanyang mga tuhod humihingi ng paumanhin sa kanyang ginawa. At habang hindi alam ng mga magulang kung bakit siya nagkasala sina Ro at Nachuo. Kinaumagahan habang sinusubukan ni Hina na maging palakaibigan kay Nachuo malamig siyang tumugon sa kanya at pumunta kay Ro sinabi sa kanya na dapat nilang simulan ang kanilang plano. Nang maglaon habang nagtuturo si Hina sa John class sina Nachuo at Ro ay hinahabol siya para malaman ang lalaking karelasyon niya pagkatapos natulungan sila ni Fumiya sa plano. Nagdadala si Ro ng mga panestos ng tinapay at gatas para sa kanilang misyon at kapag nag-date si Hina sinusundan nila siya habang ngumunguya ng tinapay.
Sa kanilang pagtugis nagpapanatili sila ng distansya sa pagitan nila ni Hina at sinundan nila si Hina sa isang nakatayong bar. Habang kumbinsido silang pupuntahan ni Hina ang kanyang affair partner doon pagkatapos ng 4 na oras siya ay umiinom ng mag-isa. Pero naalala ni Ru na may naka-schedule siyang meeting sa susunod na araw kaya umatras sila. Kinabukasan sinundan nila si Hina na nagmamadali sa pag-aakalang naka-jackpot sila. Ngunit sinusundan nila siya sa isang comedy club kung saan si Hina ay isang nanunood lamang na pusa na si Williams na inilalantad ang diddler sa entablado at napagtanto nila na hindi darating ang kanyang kadate. Kinabukasan muli nila siyang sinundan at sa pagkakataong ito kasama na nila si Fumiya. Ngunit habang kumbinsido si Nachuo na mahuhuli nila si Hina sa kanyang Jada Smith arc sa kanyang pagkakasalubong na dismaya sila dahil nakikipag-usap lang si Hina sa kanyang estudyante na gustong magpaalam sa kanya tungkol sa mga problema ng lalaki. Nang makitang walang bunga ang kanilang mga pagtatangka iminungkahi ni Fumiya na gawin nila ang kanilang huling paraan. Kasunod nito habang si Hina ay naliligo at nalilibang sa kanyang sarili sa pagbabasa pumasok si Ru at ninakaw ang telepono ni Hina upang mahanap ang pagkakakilanlan ng lalaki. Nahanap nila ang lalaking ito na nagngangalang Shu at sinabi ni Nachuo kay Ru na kailangan niyang magpanggap bilang Hina kapag tinawag niya si Shu. Gayunpaman pagkatapos sumagot ni Shu tumiklop si Ru na titised sa kanyang mga salita at ibinaba ang tawag. Tumawag si Shu sa kanila pabalik at habang sinusubukan ni Ro ang kanyang makakaya siya ay naging parang namamatay na baka at muling nagbitin na tinapos ang kanilang mga pagtatangka. Pagkatapos pareho silang napadpad sa kafe na parang binugbog. At habang si Fumiya ay nalulungkot tungkol dito si Misaki sa kabilang banda ay natatawa sa kanilang kalunos-lunos na mga pagtatangka ngunit pinupuri sila sa kanilang katapangan. Biglang pumasok si Hina kasama ang kanyang baby daddy at lahat sila ay nagulat at nanlamig ngunit nang makita kung gaano kalapit si Hina kay Shu tumayo si Nachuo at hiniling sa kanya na makipaghiwalay kay Hina. Sa pagtanggi na tumanggap ng hindi para sa isang sagot pinindot ni Nachuo si Shu na sinasabi sa kanya kung ano ang kanyang ginagawa ay mali sa pamamagitan ng paggawa ng parehong Hina at kanyang asawa miserable. Si Misaki ay namagitan at pinipigilan ang karahasan na mangyari sa kanyang kafe kaya sa halip ay sumama silang lahat sa isang table para pag-usapan ito. Habang si Ru at Nachuo ay nakatitig sa kanya sinimulan ni Shu sa pagsasabi na sa kabila ng kanyang kasal ay nakipag-date siya kay Hina sa loob ng 2 taon at napagtanto ni Nachuo na nakipag-date siya kay Hina bago siya nakilala ni Nachuo. Tinanong ni Ru kung sino ang nagsimula ng relasyon para malaman kung sino ang dapat sisihin at inamin ni Shu na siya iyon at humingi siya ng paumanhin na kailangan nilang malaman ang ganitong paraan sa kabila ng pagnanais niyang magpakilala ng maayos sa pamilya ni Hina. Naiinis si Nachuo at tinawag si Shu para sa pagpapasalamat sa kanyang pakikipagrelasyon kay Hina at tinanong siya kung hindi ba siya sumasakit sa kanyang tiyan sa pag-abandona sa kanyang asawa. Nakonsensya si Shu ngunit sinabi niya kay Nachuo na mahal niya si Hina at nag-alok pa siya ng ultimatum sa pamamagitan ng paghihiwalay sa kanyang asawa para makuha ang mga pagpapala nila para sa kanya at kay Hina. Itinuro ni Nachuo na ang pag-aalinlangan ni Shu ay nagpapaiyak kay Hina at pagkatapos marinig ito tiniyak ni Shu kay Hina ang kanyang pagmamahal sa kanya. Nagalit si Nachuo nang makita ang pag-iibigan na ito ngunit bago niya magawa ang anumang bagay nagpainom si Ru ng isang basong tubig kay Shu at nagboluntaryo tumakas siya. Hinabol siya ni Nachuo at pinasalamatan si Ru sa ginawa niyang iyon habang inaalok siya na bumalik at itulak ang kanilang mga kamao sa ibabang rehiyon ni Shu. Ngunit si Ru ay nagsimulang umiyak sa halip na dahil sa pagkabigo kaya't si Nachuo ay yamakap sa kanya upang paginhawahin ang kanyang sakit. Samantala sabay na naglalakad pauwi sina Hina at Shu at sinabi niya kay Hina na napansin niya na si Nachuo ay maaaring umibig sa kanya at nagtanong kung ganoon din ang nararamdaman niya. Sinabi ni Hina kay Shu na itigil ang kanyang kakaibang mungkahi at sinabi na nakikita niya si Nachuo bilang kanyang mahalagang miyembro ng pamilya. Gayunpaman pagkatapos ng nangyari ngayon humiling si Hina ng ilang espasyo at pahinga sa relasyon pansamantala at niyakap siya ni Shu. Kinaumagahan nahanap ni Nachuo si Ru na may mga mata ng pande pagkatapos niyang umiyak buong gabi at pareho silang may buhok sa kama. Sa kalendaryo minarkahan ng ama ang isang malaking okasyon para sa araw na ito at naaalala ni Nachuo kung ano ito. Bumaba si Hina at inanyayahan si Ru na sumama sa kanya sa pamimili ngunit hindi niya pinansin si Hina at lumayo. Sinubukan ni Hina na anyayahan si Nachuo ngunit tumanggi siya dahil mayroon siyang iba pang mahahalagang bagay na dapat gawin. Hiniling ni Akihito kay Nachuo na ipadala ang kanyang pagbati at nang makita ito tinanong ni Hina kung tungkol saan ito. Ipinaliwanag niya sa kanya na ngayon palaging banibisita ni Nachuo ang puntod ng kanyang ina.
Doon naalala ni Nacho ang kanyang ina sa Madrid at ang kanyang palaging positibong saloobin na ama sinusubukang pasayahin ang maliit na si Nacho dahil sa pagiging crybaby. Inilabas ng nanay ang iba't ibang kagamitan sa gym para magamit ni Nacho kaya titigil na siya sa pagiging crybaby at para sa isang araw na iyon hindi niya kailangan ng kanyang ina na pasayahin siya kapag malungkot siya dahil dinudurog ang puso niya na makitang umiiyak ang kanyang anak. Pagkatapos ng mamatay ang ina tumanggi si Nacho na umiyak para hindi malungkot ang kanyang ina na makitang umiiyak ang kanyang anak. Kahit makalipas ang 10 taon iniisip ni Nacho kung ano ang sasabihin nito sa kanya habang nakikita ang kasalukuyang kalagayan niya. Dumating sina Hina at Ro at sinabi kay Nacho na nandito sila para makipagkita sa kanyang ina at magdala ng mga bulaklak at mga paboritong kastanyes bilang alay. Pagkatapos ng nangyari kahapon nagpasya si Hina na itapon si Sho para sa kanyang kawalan ng katiyakan sa kanilang relasyon at sinabi ni Hina na siya ay mas mahalaga. Nagdudulot ito ng kaligayahan kapwa kina Nacho at Ro matapos marinig ang balitang ito at magkasama silang nanalangin sa yumaong ina ni Nacho na humihingi ng basbas para sa kanilang bagong pamilya. Makalipas ang isang linggo habang nag-aalmusal nagtalo sina Hina at Ro dahil tumanggi si Hina na kumain ng kanyang mga gulay na parang paslit at napangiti si Nacho nang makitang bumalik sa normal ang mga bagay. Sa kanilang pagpunta sa paaralan tinanong siya ni Ro kung bakit siya tumakas noong unang ngunit bago siya sumagot tumakbo siya palayo na tila nahuli siya ng isang kopya ng mga DD tape. Sa paglaon sa paaralan nakita ni Ro ang isang bag ng paaralan na puno ng mga manika at binati ng may-ari na si Momo si Ro at sinabi sa kanya na gusto niya itong makausap ng mahabang panahon habang binibigyan din siya ng regalo isang asul na manika ng kuneho. Sa tanghalian inanyayahan ng ilang kaklase si Ro na magtanghalian ngunit nang makita nila ang asul na manika ng kuneho ni Momo itinapon nila ito at sinabi kay Ro na iwasan niya si Momo dahil kilala siyang 304 at mahilig makipaglandian sa mga lalaki na nakakainis sa ibang mga babae. Gayunpaman ibinalik ni Ro ang manika at sinabi sa mga babaeng ito na hahatulan niya ang sarili niyang mga mata at pinipigilan sila. Pagkatapos ng klase muli niyang nakilala si Momo at sa pagkakataong ito binigyan niya si Ro ng isang manika na kamukha niya bilang regalo. Pagkatapos sumimsim si Momo ng ice cream at pagkatapos makita kung gaano niya kasaya ang matamis na puting cream na iyon tinanong ni Ro si Momo kung nakaranas na siya sa mga dudes. Alam ni Momo na narinig ni Ro ang mga alingawngaw at ibinunyag niya na nakipag-date siya sa 30 dudes noong nakaraan na ikinagulat ni Ro. Inamin ni Momo na lahat ng mga naging ex niya ay nagsimula bilang mapagmahal ngunit lahat sila ay nauwi sa pagiging marahas na manluloko na ang ilan sa kanila ay ninanakaw pa ang kanyang pera o ikinulong siya. Dahil dito walang kaibigan si Momo at pinakiusapan niya si Ro na maging kaibigan niya na malugod namang pumayag si Ro. Pagkatapos ginugugol nila ang kanilang oras na magkasama bilang besties at kapag bumisita sila sa isang bookstore nakasalubong nila si Natsu at nagulat siya nang makita si Ro kasama ang isang kaibigan. Pagkatapos nilang magpakilala naging interesado si Momo kay Natsu kahit na tinanong siya tungkol sa kanyang libangan sa pagbabasa. Kapag magkasama silang naglalakad pauwi halos masagasaan ng bisikleta si Momo ngunit iniligtas siya ni Natsu at napatiklop siya nang makita ang isang kaakit-akit na bayani. Pagkatapos makipaghiwalay sa kanila ni Natsu hindi na makatingin si Momo sa kanya at humingi ng pahintulot kay Ro na mahulog kay Natsu. Kung sakali gusto rin siyang palakpakan ni Ro ngunit pagkatapos masiguro ni Ro na okay lang humingi ng suporta at good luck sa kanya si Momo. Kinabukasan nakaramdam ng sakit si Ro at nang subukan ni Natsu na tulungan siya lumabas si Momo at binigyan siya ng isang piraso ng papel na nagsasabing gusto niyang makipag-date sa kanya. Sa papel ay isang imbitasyon sa pakikipag-date ngunit sa halip na ituloy ito binisita ni Natsu si Ro sa kanyang silid na itinuturing siyang mas mahalaga sa kanya. Pawisan dahil sa lagnat hinubad ni Ro ang kanyang damit at hiniling kay Natsu na paunasan ang kanyang likod mula sa pawis. Pagkatapos habang iniisip pa rin ang malagkit at pawisan nilang gabing magkasama nilinis ni Natsu si Ro at pagkatapos ay pinahiga siya. Matapos basahin ang isang text mula kay Hina na humiling sa kanya na alagaan si Ro na natili si Natsu sa tabi ni Ro ng maraming oras na nagpapatunay na nagmamalasakit siya. Pagkatapos niyang magising direktang sinabi ni Ro kay Natsu na gusto siya ni Momo ngunit ipinagtapat niya na ang ideya ng pakikipag-date sa kanya ni Momo ay nababahala kay Ro. Pagkatapos lumalala ang kanyang lagnat at pagkatapos napayuhan siya ni Tsukiko kung ano ang gagawin nagsimulang magpanik si Natsu dahil ang gamot ay kailangang idikit sa pangalawang plot hole ni Ro.
Habang nahihiyabang aling si Ro kay Natsu, mabilis na ginawa ito na nagpababa ng lagnat ni Ro at nakakuha si Natsu ng papuri mula sa iba pang miyembro ng pamilya habang si Akihito ay lumuluha pa pinupuri ang kanyang anak sa pagiging isang mahusay na kapatid. Kinabukasan kinumpronte ni Momo si Natsu tungkol sa hindi niya pagtugon sa kanyang imbitasyon sa petsa, ngunit pagkatapos niyang ipaliwanag na hindi siya gumagamit ng linya gum-on ang loob niya, ngunit si Natsu ay kaibigan, nakita sila ni Yuya. Kasunod nito binalaan ni na Yuya at kain si Natsu tungkol sa pagiging walking seafood factory ni Momo sa dami ng sea snake na nakuha niya at dapat siyang iwasan ni Natsu. Sa oras ng tanghalian si Momo ay nagdadala ng tanghalian para sa kanilang dalawa at sinabi kay Natsu na ginagawa lamang niya ito sa mga taong gusto niya, at pagkatapos marinig ito naisip ni Natsu na siya ay hindi kapanipaniwala. Nakikita ni Momo na may bumabagabag sa kanya at pagkatapos niyang magpilit ng sagot ipinagtapat ni Natsu na hindi pa rin siya nakaka-move on sa kanyang unang pag-ibig. Bigla siyang hinalikan ni Momo sa pisngi at niyaya siya papunta sa pwesto niya. Doon pumunta sila kaagad sa negosyo, naglalaro ng tongue twister at habang mabangis itinulak ni Momo si Natsu pababa upang ipakita sa kanya ang kanyang mga matambok. Sa isip niya gustong ipalakpak ni Natsu si Momo para makalimutan niya si Hina, pero pagkatapos nakatanggap siya ng text message mula kay Rui na nagtatanong kung ano ang gusto niya para sa hapunan. Pagkatapos makita ito, sinabi ni Momo kay Natsu na nakaramdam siya ng inggit sa kanya dahil sa pagkakaroon ng isang masaya at buong pamilya na kumakain ng hapunan ng magkasama habang siya ay hindi. Pagkatapos ng kanilang chit-chat ipinagpatuloy nila ang pag-uusad ng plot, ngunit habang hinuhubad siya ni Natsu para makita ang kanyang kambal na tuta, nakita niya ang mga hiwa sa kanyang palso at huminto. Sinabi sa kanya ni Momo na maaari niyang ipagpatuloy ang pag-unlad ng balangkas at pinalakpakan siya, ngunit tumanggi si Natsu. Sa halip na pag-alitan siya, pinagluluto niya ito ng kanyang master chef na espesyal na pagkain para sabay silang kumain, at sinabi ni Natsu kay Momo na matatawagan niya ito sa tuwing siya ay malungkot. Pagkatapos marinig ito, si Momo ay nagsimulang umiyak at lumuluha. Inamin niya na iniiwasan siya ng lahat ng mga ex niya matapos makita ang mga peklat, at si Natsu ang unang nagtrato sa kanya ng mabuti kahit na nakita niya ang kanyang mga nakaraang peklat. Habang gusto ni Momo na makipag-date sa kanya at magkaroon ng kanyang mga anak, tinanggihan ni Natsu ang kanyang damdamin at sinabi sa kanya na pinakamahusay na manatili na lamang sila bilang magkaibigan na maaasahan sa isa't isa. Pagkaraan ng mga araw, habang si Natsu ay mag-isa sa rooftop nagbabasa ng libro, isang chat teacher si Kuroiya ay nagpapadala agad doon. Kinikilala nila ang presensya ng isa't isa, at pagkatapos na mapansin kung anong libro ang binabasa ni Natsu, natuwa si Kuroiya matapos masayang malaman na mayroon pa ring mga taong mahilig sa literatura. Nagsimula silang mag-usap tungkol sa kanilang mga paboritong may akda, kasama si Natsu bilang si Yohazukawa, at si Kuroiya ay naging mabunga na aliw kay Natsu at pinandidirihan siya sa pagkakaroon ng magagandang mata bago siya iniwan. Nang maglaon, humingi ng pabor si Rui kay Natsu, at habang iniisip niyang gusto nitong pumalakpak, hiniling niya sa kanya na samahan siya habang naghahanap siya ng mga club na sasalihan. Pagkatapos ng nangyari kay Momo, ipinaalam ni Rui kay Natsu na masaya si Momo na pinagluto niya ito, ngunit si Rui ay hindi tulad ni Natsu na hindi kailanman ginawa ang parehong sa kanya. Dito napagtanto ni Natsu na habang isinusulong niya ang plano kasama si Momo, si Rui ay kumakain ng hapunan mag-isa sa bahay. Pagkatapos nalaman ng mga lalaki na sinasamahan ni Natsu si Rui upang maghanap ng mga club, kaya nagtag sila kasama niya, at nalilito si Rui kung bakit nagdala si Natsu ng mga simpleng NPC kasama niya. Pagkatapos tumingin sila sa iba't ibang mga sports club kung saan ang mga kamiseta ay masikip at ang mga pisngi ay fluffle, ngunit pagkatapos nilang makita ang mga matambok, ang mga lalaki ay nagtips, iniiwan si Natsu na mag-isa kasama si Rui upang maghanap ng mga club para sa kanya. Sa kanilang paghahanap, pumasok sila sa isang silid na kabilang sa club ng literatura, at dito nakita nila ang isang libro na gusto nilang basahin, at dahil walang tao dinala nila ito pauwi. Kinabukasan bumalik si Natsu sa club room upang ibalik ang libro, ngunit nakarinig siya ng ilang masasayang ingay sa likod ng stand, at nang mag-imbestiga si Natsu, nakita niyang hinahalikan ni Kuroiya ang isang estudyante. Pagkatapos sinubukan ni Natsu na lumabas, ngunit nahuli nila si Natsu sa akto. Ang babaeng estudyante si Miu ay nagpapaliwanag na siya ay kumukuha ng maluwag na pilikmata mula sa mukha ni Kuroiya, at habang hinalinhan, naniwala si Natsu sa kanya. Nilapitan ni Kuroiya ang naguguluhan na si Natsu, inaakusahan siya na iniisip na pinapalakpakan si Miu, at pagkatapos makita ang libro sa kanyang kamay, bigla niyang ipinaalam kay Miu na si Natsu ay sumali sa literature club.
Sinubukan ni Natsu na tanggihan ang kanyang mapilit na imbitasyon ngunit matapos pagbantaan siya ni Kariya dahil sa pagkuha ng libro ng walang pahintulot at ng walang pagpipilian pumayag si Natsu na sumali na nagpasaya kay Mew. Pagkatapos inutusan sila ni Kariya na magbahagi ng ilang mga flyer ng club at i-promote ang club upang makakuha ng mas maraming miyembro. Pagkatapos ng paaralan sina Natsu at Mew ay pumunta upang maglaro ng mga tindero at inamin ni Mui kay Natsu na ang kanyang club ay namamatay kasama niya bilang ang tanging miyembro at si Natsu ay sumasali sa club na nagpapasaya sa kanya. Pagkatapos nagsimula silang mamigay ng mga flyer sa mga estudyante at nang kumuha si Rui ng isa mula kay Natsu nagtataka siya kung bakit nasa literature club ang bufon na ito. Pagkatapos niyang ipakalat ang mga flyer pumunta si Natsu upang tingnan si Mew ngunit pagdating niya doon hindi nabawasan ang mga flyer ni Mew at hindi siya pinapansin ng bawat estudyante dahil wala ang kanyang boses. Humingi siya ng paumanhin sa pagiging masyadong reserved ngunit sinabi sa kanya ni Natsu na ayos lang at hindi siya dapat makaramdam ng sama ng loob. Kinaumagahan nakahanap si Natsu ng kahinahinalang liham mula kay Kariya na nagsasabi sa kanya na pumunta sa literature club. Noong una tinanong ni Kariya sina Natsu at Mew tungkol sa kanilang karanasan sa mga nobelang romansa ngunit matapos malaman na pareho sina Natsu at Mew ay nagsusulat ng pag-ibig sa kabila ng kanilang kakilakilabot na buhay pag-ibig iminumungkahi ni Kariya na maghalikan sila upang magdagdag ng lalim sa kanilang pagsulat. Habang si Natsu ay nagpapanik tinanggap ni Mew ang ideya at ipinikit ang kanyang mga mata naghihintay ng isang smooch. Nagsimulang tanungin ni Natsu ang sitwasyong kinalalagyan niya ngunit pagkatapos ng paghihikayat ni Kariya pumunta siya para sa espesyal na French kiss ngunit nang makita niya ang mga luha ni Mew pinigilan ni Natsu ang kanyang sarili. Tumanggi siyang gawin ito at ibigay kay Mew ang tisyo para sa kanyang mga luha ngunit pagkatapos makita ang kanyang matapang na karakter hiniling ng Kariya na basahin ang kanyang sinulat. Nang maglaon habang gumagawa ng poster para sa club tinanong ni Natsu si Hina kung ano ang Kariya bilang isang kapwa-guro at sinabi sa kanya ni Hina na habang medyo kakaiba ang Kariya isa rin siyang napakatalino na guro na pinupuri ng ibang mga guro. Upang bigyan ng lakas ng loob si Natsu pinakain siya ni Hina ng tsokolate at binati siya ng good luck. Biglang sinabi ni Ru sa kanya na gusto niyang sumali sa literature club at habang binabasa lang niya ang Peppa Pig Bacon na edisyon hindi iniisip ni Natsu na sumali si Ru. Kinabukasan ipinaalam ni Natsu kay Mew na ang isang bagong miyembro si Ru ay sumali na nagpasaya sa kanya pagkatapos marinig ito at inabutan si Natsu ng tisyo at candy upang pasalamatan siya. Upang sundin ang mga alituntunin ng silid-aklatan nagsimula silang makipag-usap tulad ng kamasan gamit ang pagsulat ng mga tala para magchismis tungkol sa Kariya at habang sinasabi ni Natsu na siya ay isang bazooka level creep tiniyak ni Mew kay Natsu na ang Kariya ay isang mahusay na tagapagturo. Nang maglaon pagkatapos niyang marinig ang tungkol sa pagsali ni Ru sa literature club sinabi ni Momo na gusto rin niyang sumali sa kabila ng pagbabasa lamang ng mga comics at smuts. Kasunod nito pumunta sila sa club at si Mew ay nasa sabik na makita ang mga bagong miyembro na sumali ngunit nagulat siya nang makita si Momo isang sertipikadong henyo sa paaralan na sumali sa club. Nagpasalamat si Mew kay Natsu sa pagpapahiram sa kanya ng kanyang libro ngunit kapag nakikita silang magkalapit na ganito nakaramdam si Ru ng hindi pagkakaunawaan. Nang maglaon pumunta si Ru sa kafe at doon nagpaalam siya kay Misaki tungkol sa kanyang biglaang pagtaas ng pagkabalisa at kung paano siya nakikita ng mga tao. Nang marinig ito tiniyak ni Misaki sa kanya na lahat kasama siya ay dumaan dito at ikinwento niya kung paano siya naging yakuza. Sinabi ni Misaki kay Ru na ang kanyang nararamdaman ay isang malakas na emosyon na nakakaapekto sa kanyang iniisip at nararamdaman at kailangan niyang sundin kung saan patungo ang damdaming iyon. Sa bahay si Natsu ay nag-iisa kasama si Hina at pinasalamatan niya ito sa hindi pag-agaw sa kanya tungkol kay Shu sa mga magulang ngunit biglang inanyayahan siya ni Hina na tumambay. Kasunod nito nagde-date sila ng magkapatid sa beach makalipas ang isang linggo. Pumunta sila sa isang kafe at kumain ng ice cream at kapag may waitress na dumaan sa kanila pinuri niya sila bilang isang cute na mag-asawa na nambobola kay Natsu habang tinatanggihan naman ito ni Hina. Pagkatapos tuklasin nila ang iba't ibang lugar tulad ng gagawin ng sinumang magkakapatid na Alabama. Nang makarating sila sa dalampasigan nagbiro si Natsu tungkol sa gusto niyang isawsaw ang kanyang mga paa sa dagat na parang bata at dahil dito tinanong ni Hina kung naabala siya na minsan ay tinawag niya itong bata. Napagtanto na ginagawa nito sinabi ni Hina na ginawa niya ito upang saktan siya ng sapat upang siya ay umatras sa pagnanais na pumalakpak sa kanya at ngayon humihingi siya ng paumanhin para dito.
Pagkatapos tinanong ni Natsu si Hina kung bakit siya nasangkot sa isang relasyon kahit na ang kanyang sariling ina ay nasaktan ng kanyang ama sa parehong paraan. Matapos marinig ang kanyang tanong ikinwento ni Hina kung paano niya unang nakilala si Sho na siya ang kanyang guro tulad ng pagiging guro ni Hina ni Natsu. Noon may kaklase niya na si Mami na may crush sa isang lalaki na nagngangalang Shibata. Gayunpaman nang maging palakaibigan si Shibata sa paligid ni Hina nagseselo si Mami at sinimulan niyang sabihing masama si Hina sa kanyang grupo ng kaibigan. Ang sabi na madali lang si Hina at galing sa kalye pero katabi lang naririnig ni Hina lahat ng sinasabi nila. Sa oras ng tanghalian ginugugol ni Hina ang kanyang oras nang mag-isa umiiyak kapag si Sho ang kanyang guro ay nagpakita at nagpapasaya sa kanya gamit ang kanyang mga nagsasalitang manika at doon ay mas nakilala nila ang isa't isa. Mula noon sinimulan ni Hina na gugulin ang kanyang mga pahinga kasama si Sho at unti-unting nahuhulog ang loob sa kanya at kahit na alam niyang may asawa na siya pinili pa rin ni Hina na makipagkita sa kanya. Noong una inakala ni Hina na ang mga manloloko ay ang pinakamasama ngunit ngayon siya ay kasing kilabot din nila. Matapos marinig ang kanyang panig ng kwento sa halip na makaramdam ng pagkabigo maaaring makiramay si Natsu sa kanyang nararamdaman. Pagkatapos ipinakita ni Natsu kay Hina ang kanyang natapos na romance novel at sinabi sa kanya na siya ay umiibig sa kanya. Nagulat si Hina matapos marinig ang kanyang pag-amin na iniwang nagyelo ngunit sa halip na tanggihan siya hinailan ni Hina si Natsu sa karagatan. Dahan-dahan niyang nilulunod ang kanilang mga sarili at nang si Natsu ay nagpapanik sinabi sa kanya ni Hina na para sa kanilang romantikong pakikipag-date ay parang mamatay ng magkasama at ibinabato ang lahat ng kakilala nila. Matapos niyang ipaunawa ito sa kanya nakiusap si Hina na manatili silang magkapatid ngunit bago sila umalis sa tubig niyakap siya ni Natsu para bitawan ang pagmamahal nito sa kanya magpakailanman. Noong gabing iyon binasa ni Hina ang nobelang ibinigay sa kanya ni Natsu at nagsimulang umiyak matapos mapagtanto na siya ang pangunahing tauhang babae sa nobela at kinaumagahan nag-iwan siya ng tala na nagpapasalamat kay Natsu sa maganda at emosyonal na pagbasa. Ang mga susunod na araw kahit na gusto ni Natsu na ilabas ang kanyang nararamdaman si Hina pa rin ang nasa kanyang ulo na walang renta. Pagkatapos pumasok si Ryo sa kanyang silid sa gabi at pagkatapos na maupo sila sa kama hinawakan niya ang kamay ni Natsu at sinabi sa kanya kung paano hindi sila naghalikan nang magkasama silang nag-hot cardio. Dahil dito hiniling ni Ryo kay Natsu na halikan siya at sinubukan niyang tanggihan ang kanyang kahilingan. Dinala ni Ryo si Hina sa usapan at kung paano siya sinubukang halikan ni Natsu kahit bilang kanyang kapatid. Sa una sinubukan ni Natsu na itulak si Ryo palayo ngunit pagkatapos na masira ni Hina ang kanyang puso wala na siyang pakialam at sinabing magagawa nila ito. Pagkatapos nag-wrestling sila ng dila gaya ng ginagawa ng sinumang normal na magkakapatid at sa halip na magalit na siyahan si Ryo dito at hiniling kay Natsu na gawin ito sa kanya sa hinaharap na maramdaman kung gaano makatas ang kanyang mga labi at kung paano ito nagpapagaan sa kanya. Sinabi sa kanya ni Ryo na umaasa siyang ganoon din ang nararamdaman niya bago umalis sa kanyang silid at napagtanto ni Natsu na siya ay sira. Kinabukasan pumunta si Natsu sa literature club at doon ginugol niya ang kanyang oras kay Mew at nalaman na natagpuan ni Mue ang publikasyon ng club na kinabibilangan ng iba't ibang kwento mula sa mga estudyante kabilang ang kanyang maikling romance novel. Pumasok sina Ryo at Momo orasan ang dalawa at nagseselos kay Mew na nakakuha ng atensyon ni Natsu ng mag-isa. Habang pinapaalalahanan ni Natsu ang kanyang mga kapwa-miyembro na kailangan nilang magsulat ng higit pa para sa publikasyon ng club lumitaw si Kiria at ipinaalala sa kanila na dapat muna silang tumuon sa huling pagsusulit bago tumuon sa kanilang pagsusulat. Matapos ang sinabi ni Kiria sa kanila sinunod ni Ryo at Natsu si Hina gustong turuan sila para sa huling pagsusulit at habang sa una ay nag-aalangan si Hina sa wakas ay tinanggap niya ito. Nang maglaon pinuna ni Hina ang grammar ni Natsu tulad ng pulis ng grammar at binaril siya sinabi na si Natsu ay masyadong abala sa paglalagay ng tubo kay Mew. Nasa sabik si Hina na marinig ang maanghang na pag-unlad na ito ngunit nang mag-flashback si Natsu kay Mew at magkaroon ng reaksyon naniniwala si Ryo na talagang pinalakpak niya si Mue sa club room. Tulad ng pagdaragdag ng gasolina sa apoy sinubukan ni Hina na talakayin ang higit pa tungkol sa mga pisngi ni Mew ngunit mabilis na pinatigil ni Natsu ang talakayan. Sa kanyang silid si Natsu ay nag-aalala na si Ryo ay sumingit sa kanya tungkol kay Mew sa harap ni Hina kaya pumunta siya upang salubungin si Hina upang ituwid ang hindi pagkakaunawaan ngunit nang makarating siya sa kanyang silid sa pamamagitan ng kanyang pintuan nakita ni Natsu si Hina sa kanyang silid ang sarili ay gumagawa ng masasayang ingay.
Si Hina ay nakahiga sa kanyang kama naggagatas ng kanyang sariling gravy at naglalaro ng magsasaka sa kanyang sariling beans habang iniisip si Shu at si Natsu na nanunood ay hindi sinasadyang nalaglag ang kanyang libro pagkatapos mabigla at halos mahuli ang kanyang sarili ngunit nagawang makatakas. Kinaumagahan pinagalitan siya ni Hina dahil late siyang nagising at nagpaalam habang papasok siya sa trabaho ngunit namula si Natsu nang makita niya ang kanyang mga daliri pagkatapos malaman kung ano ang ginawa ng mga daliring iyon sa kanyang sarili. Pagkaraan ng mga araw ginugol ni Natsu ang kanyang summer break sa pagsusulat ng kanyang nobela at hindi kasama si Hina. Habang nararamdaman ni Natsu na maliwanag pa rin si Hina gaya ng dati naramdaman ni Natsu na may nagbago sa loob niya. Habang nakaharap siya sa block ni Ryder kukuha si Natsu ng ilang libro mula sa clubroom ngunit bago siya umalis papuntang paaralan hinarap siya ni Ryo at tinanong kung ninakaw niya ang kanyang damit na panloob na itinanggi ni Natsu. Dahil gusto ni Natsu na makasama ang isang kaibigan sinubukan ni Natsu na anyayahan si Ryo na sumama sa kanya sa paaralan kahit na sinusubukang suhulan siya ng ilang Calvin Klein ngunit tinanggihan ni Ryo ang kanyang alok at sinabihan siyang pumunta ng mag-isa. Habang nasa paaralan si Natsu ay nabangga ni Baikon mula sa kung saan at habang si Natsu ay nalilito tungkol sa kung anong uri ng acoustic genius ang nagbibisiklete sa loob ng paaralan ito ay isang dayuhang estudyante na nagngangalang Alex. Nasa sabik siyang makilala ang isang bagong kaibigan sa Natsu at kumilos na parang wala siyang ginawang mali. Pagkatapos ay tumambay sila sa kafe at sinimulan ni Misaki na pasulyapan ang cute na banyagang mukha ni Alex. Ipinaalam ni Agano kay Misaki ang tungkol sa isang kahilingan ng pulisya at binalaan ni Misaki si Natsu na ang isang magnanakaw ng damit na panloob ay nagkukubli sa paligid ng bayan na naging dahilan upang si Alex ay nagsimulang magyabang tungkol sa kanyang mga hindi umiiral na kasintahan na palaging pumupuno ng komando. Sa kanilang pag-uwi pinag-uusapan nila kung paano ang My Hero ang pinakamahusay na bagong gen at ang Berserk ay nasa kalagitnaan ng orasan nila ang magnanakaw ng panty. Hinabol nila siya at nang makuha nila siya si Alex ay busog na busog kay Chuck Norris. Kasunod nito napunta sila sa istasyon ng pulisya upang ikulong ang magnanakaw at lumitaw si Rui na nag-aalala tungkol kay Natsu pagkatapos ng kanyang malabatman na pananatili para sa panty ng mga babae. Matapos makita kung gaano kaganda si Rui hiniling ni Alex kay Natsu na ipakilala siya kay Ryo para mapalakpak niya ito. Nang maglaon umuwi si Natsu kasama si Ryo at pagkatapos ng itinanong ni Alex sa kanya si Natsu ay nagkakasalungatan tungkol sa kanyang sariling damdamin para kay Ryo. Sa bahay sinubukan ni Natsu na iset up si Rui kay Alex na sinasabi sa kanya na may nararamdaman si Alex para sa kanya. Gayunpaman sa halip na mambola nagalit si Rui at tinitigan niya ng mga punyal si Natsu bago tumakbo papunta sa kanyang silid. Hinabol siya ni Natsu umupo sa tabi niya at dinala sa kanya ang kanyang luto na kanyang kinakain at ikinatuwa. Sinubukan ni Natsu na humingi ng tawad sa kanyang ginawa ngunit tinanggihan ni Rui ang kanyang paghingi ng tawad at hiniling sa kanya na bumawi sa kanya sa ibang paraan. Napagtanto kung ano ang kanyang tinatanong hinalikan ni Natsu si Rui itinulak siya palapit para sa ilang mga palakpakan at masasayang ingay ngunit hindi sinasadyang pumasok si Hina at ang kanyang nagulat na mukha ng Pikachu ay napigilan ang dalawang magkapatid na gumawa ng mga bawal na sanggol. Lumayo si Hina at nang hinabol siya ni Natsu sinusubukang ipaliwanag kung ano ang nangyayari tumanggi si Hina na makinig o maniwala sa anumang sinasabi niya at nagtago sa kanyang silid. Matapos ang pagkabigo ni Natsu pumunta si Rui sa silid ni Hina na mag-isa at ipinahayag na siya ang nagsimula ng halik dahil may nararamdaman siya para kay Natsu. Sinusubukan ni Hina na ipaunawa kay Rui na si Natsu ay kanyang sariling kapatid ngunit tinutulan ni Rui ang kanyang argumento sa pagsasabing ang bawat butas ay isang layunin at na hindi sila magkadugo. Kinabukasan sinabi ni Natsu kay Alex na hindi interesado si Rui sa kanyang ngunit sa halip na malungkot mas nagalit si Alex sa pagpalakpak sa kanya. Nang makita ni Alex ang kanyang malungkot na mukha tinanong ni Alex si Natsu kung okay lang siya at pagkatapos sabihin sa kanya ni Natsu na may problema ang kanyang pamilya binigyan siya ni Alex ng payo at iyon ay ang makipag-usap sa kanila at sabihin sa kanila ang kanyang nararamdaman. Sa ibang pagkakataon sa bahay nang sinubukan ni Natsu na kausapin si Hina sa pamamagitan ng kanyang pintuan naroon siya at sinabi sa kanya na alam niyang may nararamdaman si Rui para sa kanya. Tinanong ni Hina kung ganoon din ang nararamdaman ni Natsu ngunit sa halip na sagutin iyon sinabi niya kay Hina na siya ang mahal niya. Matapos marinig iyon sinabi sa kanya ni Hina na lilipat na siya nakaramdam ng hindi pagkakaunawaan matapos makitang hinalikan niya si Rui sa triple threat na ito ng kapatid. Pagkatapos ay iminumungkahi ng mga magulang na pumunta silang lahat sa isang pista ng magkasama bago umalis si Hina.
Doon hindi maalis ng tingin ni Natsu si Hina at pareho nilang napagtanto ni Rui na kasalanan nila kung bakit umalis si Hina. Biglang nasagasaan nila si Ayano at ang anak niyang si Yota. Dinala ni Ayano si Natsu para makita si Masaki na naka-display ang kanyang pagkalalaki naglalaro ng drum na natroma si Natsu. Pagkatapos nakita ni Hina na nakahuli ito ng goldfish game stand at doon madali niyang nakuha ang maraming isda ngunit si Holy Neptune mismo ang tumama sa kanya ng karma at ginawa niyang ihulog ang kanyang cellphone sa tubig. Habang siya ay nagpapanik hinarang ni Hina si Natsu at nakahinga siya ng maluwag na kasama niya ito. Sinabihan siya ni Natsu na hawakan ang kanyang kamay upang hindi mahiwalay at dalhin siya sa isang lugar na pribado. Doon sinubukan ni Natsu na kumbansihin si Hina na pigilan siya sa pag-alis alam niyang kasalanan niya ito ngunit sinabi sa kanya ni Hina na para sa kapakanan nilang dalawa kaya siya lumipat. Sinubukan ni Natsu na sabihin sa kanya ang dahilan ng kanyang pag-alis ngunit tumanggi si Hina na sumagot kinagat ang kanyang kamay at tumakbo palayo. Habang si Natsu ay patuloy na sumusunod sa kanya sinusubukang makipag-usap sa kanya sila ay tumakbo sa Masaki. Sinabi ni Natsu kay Masaki na hulihin siya at kapag nahuli niya si Hina ikinulong niya ito para makausap siya ni Natsu. Pagkatapos nilang maupo sinubukan ni Masaki na pag-alitan si Hina dahil sa pag-arte niya na parang isang bata na hindi marunong mag-navigate sa kanyang nararamdaman at hindi ito umubra ngunit binigyan ni Yote si Hina ng matamis na lollipop para pakalmayan siya. Pagkatapos iniwan nila si Hina kasama si Natsu at nagsimulang magkwento si Hina tungkol sa kanyang nararamdaman at kung paano siya nagseselos kay Ro na palaging mas malaya sa dalawang magkapatid habang si Hina ay kailangang gumanap bilang responsableng kapatid na babae at ang paglipat sa labas ay ang kanyang paraan upang maging mas malaya. Nang makitang hinahalikan ni Ro si Natsu ay nagseselos si Hina at natakot siya na susundin niya ang kanyang nararamdaman at hawakan si Natsu kung mananatili siya sa kanila ng mas matagal. Matapos marinig ang sasabihin ni Hina masaya si Natsu na handang ibuhos ni Hina sa kanya ang kanyang tunay na nararamdaman sa unang pagkakataon at habang asar si Hina nang marinig na niyakap siya ni Natsu at hiniling kay Hina na manatili itong ganito sa kanya sa loob lamang ng isang oras. Kinabukasan na bigla si Natsu nang malaman na lilipat pa rin si Hina at ikinalungkot ni Natsu na pagkatapos nilang ipagtapat ang kanilang nararamdaman para sa isa't isa hindi na sila makapagsimulang pumalakpak tulad ng karaniwang ginagawa ng ibang magkakapatid. Gayunpaman tiniyak sa kanya ni Hina na maaari silang magkita kung kailan nila gusto at tinanggap ito ni Natsu bilang kanyang imbitasyon para sa kanya na pumunta sa kanyang bagong apartment. Samantala nalulungkot pa rin si Ro matapos na malaman na siya ay mamumuhay ng hiwalay sa kanyang kapatid sa unang pagkakataon sa kanyang buhay at nang makita ito iminungkahi ni Tsukiko na dapat siyang makalanghap ng sariwang hangin. Pagkatapos pumunta si Ro sa tindahan ng libro at doon ay tumakbo si Rui kay Korea at Sho sa tabi niya. Dahil sa masamang dugo sa pagitan nila tinitigan ni Ro ng mga dagger si Sho ngunit tiniyak niya kay Ro na hindi na niya kakausapin si Hina. Hiniling ni Sho na makipag-usap kay Ro para makahingi sila ng tawad kaya pumunta sila sa kafe at doon hindi makapaniwala si Misaki na si Sho ay isang sausage gobbler ngunit tiniyak niya kay Misaki na gusto pa rin niya ang mga babae. Pagkatapos humingi ng paumanhin si Sho sa ginawa niya kay Ro at sa kanyang pamilya at ibinunyag niya na hiniwalayan niya ang kanyang asawa dahil sa kanilang mga personal na pagkakaiba. Gayunpaman tiniyak niya kay Ro na hindi na siya muling makikipag-ugnayan kay Hina at nang tanungin siya ni Ro kung bakit hindi niya ito gagawin sinabi sa kanya ni Sho na hindi ito tama pagkatapos magpas siya ni Hina na makipaghiwalay sa kanya para sa kapakanan ng kanyang pamilya. Pagkatapos nagpaalam si Ro kay Sho tungkol sa kung paano umalis si Hina at kung ano ang pakiramdam ni Ro na siya ang may kasalanan pagkatapos nilang magtalo. Gayunpaman pinatahimik siya ni Sho at kinumbinsi siya na dapat niyang pagkatiwalaan ang kanyang kapatid kapag sinabi niyang kailangan niyang maging malaya. Sa isang silid habang nag-iimpake si Hina ng kanyang mga gamit pumasok si Ro sa loob at nakiusap na manatili si Hina na sinasabi sa kanya na gagawin niya ang lahat para manatili siya maliban sa pag-abandona sa kanyang nararamdaman para kay Natsuo. Gayunpaman sinabi ni Hina kay Ro na malaya siyang gumawa ng anuman at wala siyang magagawa para manatili siya maliban sa hayaan siyang maging malaya. Nang maglaon nakahanap si Natsuo ng isang sulat sa kanyang silid at sa loob nito ay ang ekstrang susi ni Hina sa kanyang apartment. Nang makita ito hindi na makapaghintay si Natsuo na makipagkita sa kanya para isulong ang kanyang makakapal at makatas na mga plano ngunit nang lumitaw si Ru itinago ni Natsuo ang susi sa kanya. Pagkaraan ng mga araw tinulungan ng pamilya si Hina na lumipat sa kanyang bagong lugar at kapag pinag-uusapan ng mga magulang kung paano siya lumipat ay ang unang hakbang para magpakasal si Hina. Namumula si Hina kay Natsuo at alam na niya ngayon kung para saan ang susi.
Gamit ang susi sa kanyang kamay na pagtanto ni Nachuo na kailangan niyang sagutin ang kanyang pagmamahal kay Hina sa kabila ng mga kahihinatnan na naghihintay sa kanila at sa kanyang pagpunta sa lugar ni Hina tumakbo siya sa lumang silid ni Hina at sa loob si Ro ay nag-iisa doon at nag-iisip tungkol sa kanyang kapatid habang si Nachuo ay nagbibigay ng lakas ng loob sa kanya ang bago nilang sitwasyon na wala si Hina. Niyakap siya ni Ro at sinabihan si Nachuo na magiging okay siya dahil kasama niya si Nachuo. Gayunpaman hindi siya niyakap ni Nachuo pabalik at binitawan siya inilagay siya sa sibling zone na sinasabi na lagi siyang nandyan para sa kanya bilang kanyang kapatid. Pagkaraan umuwi si Akihiro kay Ro na naghahanda ng hapunan at nang makita niyang gumagawa si Ro ng baboy ipinaalam niya kay Ro na ito ang paboritong kainin ni Nachuo ngunit sinabi ni Ro kay Akihiro na si Nachuo ay nasa lugar ni Fumiya at hindi na babalik para sa hapunan. Gayunpaman nagsinungaling si Nachuo at siya ay nasa lugar ni Hina nagdo-doorbell sa kanya. Nang hindi sumagot si Hina inilabas niya ang ekstrang susi at pumasok sa kanyang pwesto. Pagpasok niya sa silid nakita niya si Hina sa kanyang kwarto na natutulog. Umupo si Nachuo sa kama at habang hinahangaan niya ang mukha nitong natutulog nagising si Hina. Ginamit ni Nachuo ang kanyang makajos na pulso at sinabi sa kanya na handa siyang mamatay kasama niya iniiwan ang lahat basta magkasama sila. Masaya ang pakiramdam ni Hina pagkatapos marinig iyon at hinalikan nila ang isa't isa pilipit ang kanilang mga dila at tumangging bumitaw. Pagkatapos itinuring ito ni Nachuo bilang ang kanyang unang halik tinatanggihan niyang kilalanin ang nakaraang halik nang itulak siya ni Hina pababa at lamunin ang kanyang mga labi. Nang marinig ito hiniling ni Hina sa kanya na halikan siya muli para isulat muli ang kanilang naunang halik at sa pagkakataong ito mas matapang si Nachuo tumangging magpigil at lumapit sa kanya para ailatag ang tubo ngunit pinigilan siya ni Hina ayaw niyang madaliin ang mga bagay-bagay. Pagkatapos ng kanyang sinabi medyo nalungkot si Nachuo na hindi siya pumalakpak ngunit tiniyak sa kanya ni Hina na nagsisimula pa lang ang kanilang oras na magkasama at marami pang pagkakataon. Pagkatapos ng summer break habang papunta sina Nachuo at Ro sa paaralan tumalon si Alex sa likod ni Nachuo at binigyan siya ng karanasan sa bilangguan ngunit nang makita niya si Ro namula siya at nagpakilala. Matapos malaman na kapwa sina Ro at Nachuo ay nasa literature club gustong sumali ni Alex. Tinanong nila si Kiriya kung pwede bang sumali si Alex kahit hindi siya marunong magbasa tulad ni Floyd Mayweather pero tinanggap siya ni Kiriya alam niyang sa dami ng miyembro ng club ngayon makakakuha na ng club budget ang club nila mula sa school. Pagkatapos habang si Nachuo ay nakikipag-usap sa kanyang mga kaibigan tungkol sa kanyang bagong kaibigang Yankee na si Alex nakasalubong nila si Hina at dito napagtanto ni Nachuo na may nakalimutan siyang itanong kay Hina. Pagkatapos hinarap ni Nachuo si Hina at tinanong kung handa na ba ang kanyang puso at determinasyon para sa isang relasyon sa kanya ngunit sa halip na sumagot hinawakan niya ang kamay nito at hinaila si Nachuo palayo sa isang lugar na pribado. Humingi ng paumanhin si Nachuo sa pagiging nangangailangan at kawalan ng katiyakan ngunit tiniyak ni Hina sa kanya na mahal niya ito gaya ng pagmamahal nito sa kanya at minsan ay naging maingat ito sa kanilang relasyon. Hinaila siya nito pababa at nagtago sa principal at naghahalikan sila. Pagkatapos patuloy silang naghahalikan sa kanyang lugar habang nagluluto ng hapunan na parang mag-asawa na nagresulta sa pagsunog ni Hina ng pagkain. Pagkaraan ng mga araw habang may culture festival ang paaralan nagbukas ang literature club ng maid cafe kung saan ang mga babaeng nakasuot ng maid costume ay nagpapalunok sa iyo sa mga manunood at si Alex na nakasuot ng maid costume ay nagpapabust sa iyo ngunit sa lahat ng ito hindi magawa ni Ro ang pag-iwas ng tingin kay Nachuo habang nakatutok lang siya kay Hina. Pagkatapos ng festival natapos ng club ang kanilang publikasyon sa club ngunit dahil wala si Kirie nag-aalala sila tungkol sa pagkawala niya ng ilang araw kaya iminungkahi ni Nachuo na bisitahin nila siya. Kasunod nito pumunta sila sa magarbong apartment ni Kirie at sa pasukan sinalubong sila ng isang batang babae. Habang iniisip nila na baka siya ang baby mama ni Kirie si Mew ay nagsaselo sa kanya. Lumitaw si Kirie at pinasalamatan siya ng batang babae para sa kanyang pagsusumikap na nakapagtataka sa mga estudyante tungkol sa kanilang relasyon. Sinabi nila kay Kirie na nag-aalala sila tungkol sa kanya dahil sa pagliban niya ngunit sinabi sa kanila ni Kirie na malusog siya at ang batang babae na ngayon lang nila nakita ay ang kanyang editor. Inihayag ni Kirie na hindi lang siya isang guro kundi isang manunulat din na nagsusulat ng mga nobela na nagpapabaliw kay Nachuo lalo na pagkatapos malaman na siya talaga ang kanyang paboritong novelista si Yu Hasukawa. Pagkatapos tinanong sila ni Kirie kung gusto nilang sumali sa isang writing competition para sa mga baguhang manunulat dahil sa tingin niya ay sapat na ang kanilang pagsulat sa publication ng club.
Idinagdag niya na ang parangal ay maaaring makatulong sa kanila na maging isang propesyonal na novelista na excited na tinanggap ni Nachuo. Kinabukasan habang hindi mapigilan ni Nachuo at Mew ang pag-uusap tungkol sa kung paanong si Kirie talaga ang kanilang paboritong may akda, tinukso ni Nachuo si Mew dahil sa kanyang pakiramdam na ang editor ni Kirie ay hindi niya manliligaw. Itinulak siya ni Nachuo ng napakalayo na ikinagalit ni Mew at hindi niya sinasadyang inakbayan si Nachuo pababa ng hagdan na ipinadala sa kanya upang salubungin si Ace. Pagkatapos nabali ang kanyang binti, umuwi si Hina at nag-aalala tungkol sa kanya. Pagkaalis ni Ru sa silid, sinabi ni Nachuo kay Hina na hindi siya makakarating sa kanyang lugar saglit dahil sa kanyang binti, ngunit inutusan siya ni Hina na tumutok muna sa kanyang pagpapagaling. Nang maglaon habang kumakain si Nachuo ng luto ni Ru, sinabi niya kay Nachuo na medyo natuwa siya dahil nabali niya ang binti nito at hinalikan niya ito at sinabing dahil sa aksidenteng ito mas makakasama niya si Nachuo sa bahay para alagaan siya. Kinabukasan sa paaralan, ng mga mag-aaral ay nagtitipon upang makita si Mew na nakaluhod na may luha sa kanyang mga mata, humihingi ng tawad kay Nachuo na sinasabi sa kanya na gagawin niya ang lahat para sa kanya. At habang hinihikayat ng mga lalaki si Nachuo na gumawa ng ilang masamang bagay sa kanya, tumanggi si Nachuo na gawin iyon. Sa bahay habang naliligo si Nachuo, pumasok si Ru, ipinakita ang lahat ng kanyang mock-atas na matambok at sinabing narito siya upang tulungan siyang hugasan ang kanyang katawan. Habang nahihiya siya, sumang-ayon si Nachuo na gagawin niya ito, ngunit nakapatay lamang ang mga ilaw. Pagkatapos ay pareho silang nasa iisang bathtub at sa kanyang isipan si Nachuo ay nagsimulang humingi ng tawad kay Hina dahil ang kanyang sausage ay buong saludo para sa kanyang kapatid. Sinimulan ni Ru na linisin ang kanyang likod, binigyan siya ng magandang scrub at nang subukan niyang maghanap ng sabon, hindi niya sinasadyang nahawakan ang kanyang baby carrot na gumagawa ng Nachuo cream. Kinabukasan sa kafe, pinagtawanan ni Misaki si Ru dahil sa nangyari at nang makita ni Ru si Fumiya, sinabi niya kay Fumiya na saglit na hindi pupunta si Nachuo sa kanyang lugar dahil sa kanyang bali sa binti, ngunit ipinaalam sa kanya ni Fumiya na si Nachuo ay may matagal na siyang hindi pumupunta sa kanyang bahay na nagpapataas ng kanyang hinala. Mamaya sa bahay, nilapitan ni Ru si Nachuo nang malandi, kinumpronte siya tungkol sa pagsisinungaling tungkol sa pagpunta sa bahay ni Fumiya at tinanong siya kung saan siya pupunta. Sa ilalim ng panggigipit, nakita niya ang manika ni Momo at nagsisinungaling sa pagsasabing pupunta siya sa lugar ni Momo, at habang naniniwala si Ru sa kanya, hiniling niya itong isama siya para hindi na siya kakain ng hapunan mag-isa. Kasunod nito, sinabi ni Nachuo kay Fumiya ang kanyang buong sitwasyon at magsinungaling para sa kanya sa susunod, ngunit binalaan ni Fumiya si Nachuo na kung may makakaalam tungkol sa kanya at kay Hina, magiging pangit ang mga pangyayari. Sa clubroom, pagkatapos makapag-selfie si Nachuo kay Hina, gusto niya talagang makilala siya pagkatapos ng mahabang panahon, kaya nang pumasok si Ru, sinabi sa kanya ni Nachuo na pupunta siya sa bahay ni Fumiya at habang naghihinala si Ru sa una, pinili niyang maniwala ka sa kanya. Gayunpaman, kasama ni Nachuo si Hina sa kanyang lugar, nakikipagpalitan ng mga laway at pinapakain siya ni Hina na parang ina niya. Habang pinaliliguan siya ni Ru sa lahat ng oras na ito, tinanong ni Natsu si Hina kung tutulungan niya itong maligo kung sakaling sila ay tumira. At habang kinakabahan siya sa una, sumang-ayon si Hina na malugod niyang linisin ang kanyang gintong at tsara. Natuwa si Natsu sa narinig at muli siyang hinalikan ng mas madiin bago nagtanong kung pwede ba siyang maligo dito. At kahit may pagdududa siya, pumayag si Hina. Pagkatapos patong-patong ang mga ito at nagiging mas matapang papalapit sa nirvana na pangarap lang ng mga tao-unang tulad natin, ngunit biglang tumunog ang doorbell. Nang buksan ni Hina ang pinto, sa pag-aakalang ito ay paghahatid, naroon si Ru na may basang payong sira at wasak. Pumasok si Ru sa apartment at lumapit kay Natsu. Nang walang sinasabi ni isang salita, nagsimula siyang umiyak sa harap niya habang nadudurog ang puso niya at tumakbo siya palayo. Bumaba ang tingin ni Hina at nakita ang dalawang payong na pagtantong nandito si Ru para kunin ang nasugatan na si Natsu. Parehong napagtanto ni Hina at Natsu na sila ay nasaroon ng kanilang relasyon na nakalantad at si Ru ay nalulungkot. Umuwi si Natsu at ipinaalam sa kanya ni Akihito na wala si Ru. Pagkatapos, tinawag siya ni Fumiya at sinabi sa kanya na pumunta si Ru sa kanyang bahay, nag-aalala tungkol kay Natsu na may bali ang binti. At ang marinig ito ay nakonsensya si Natsu. Kahit nabali ang paa, nakita niya si Ru na nakaupo mag-isa sa ulan at nang subukan niyang humingi ng tawad, binigay niya sa kanya ang Will Smith at tinawag siyang sinungaling. Pagkatapos nilang huminahon, tinawag ni Ru na tulala si Natsu dahil sa paghahanap sa kanya sa kabila ng kanyang pinsala, ngunit sinabi ni Natsu sa kanya na nagpunta siya kung saan-saan para lamang sa kanya na nadudumihan ang kanyang sarili sa proseso.
Ipinaliwanag ni Ru na pagkatapos niyang pumunta sa bahay ni Fumiya at wala si Natsu nag-alala siya at nagsimulang maghanap ng mga pahiwatig. Pumunta siya sa kwarto ni Natsu at doon nakita niya ang kanyang nobela at pagkatapos basahin ito napagtanto niya na ang pangunahing tauhang babae sa kanyang nobela ay ang kanyang kapatid na si Hina. Sa lahat ng naranasan niya ngayon tinanong ni Ru si Natsu kung mahal niya si Hina at sinabi niya kay Ru ang totoo na matagal na niyang mahal si Hina. Tinanong ni Ru si Natsu kung alam ni Hina at sinabi niya kay Ru na alam ni Hina ang tungkol sa kanyang nararamdaman at nasinuklian niya ang kanyang nararamdaman para sa kanya. Pagkatapos magtanong ni Ru tungkol sa mga plano nila ni Hina sinagot ni Natsu na gusto niya ng kinabukasan kasama niya. Habang nasasaktan si Ru na marinig ang kanyang sagot hinalikan siya ni Ru at nang subukan ni Natsu na tumanggi hiniling niya sa kanya na hayaan siyang halikan siya sa huling pagkakataon. Umuwi sila sa bahay at nang tanungin ni Tsukiko kung nasaan na sila pinagtakpan ni Ru si Natsu sinabihan ang kanyang ina ng kasinungalingan tungkol sa kung paano siya iniligtas ni Natsu mula sa ulan at nahulog sa kanyang binti na naging maputik. Matapos maniwala si Tsukiko sa kanyang kasinungalingan sinubukan ni Natsu na pasalamatan si Ru sa pananatiling tahimik ngunit malamig siyang pumunta sa kanyang silid nang hindi sumasagot. Sa banyo hindi mapigilan ni Ru ang kanyang emosyon at umiiyak siyang mag-isa habang tinatakpan ng mga patak ng tubig ang tunog ng kanyang pag-iyak mula sa lahat. Kinaumagahan bumalik sa normal si Ru binabati si Natsu sa umaga ngunit sa kanilang pagpunta sa paaralan sinabi niya kay Natsu na nagpasya siya na sisimulan na niyang hindi siya gusto mula ngayon bilang isang paraan ng pagtatanggol sa sarili para pigilan siya. Damdamin para sa kanya at para sa kanyang puso upang maging mas mahusay. Sa klase ibinibigay ng paaralan ang taunang kalendaryo ng mga mag-aaral at sa mga ito ay inihayag na pupunta sila sa isang paglalakbay sa paaralan sa isang beach. Habang ang ibang mga estudyante ay nasa sabik si Natsu ay hindi sa kabila ng pagsisikap ni Yuya na ay hype siya. Pagkatapos nakilala ni Natsu si Hina at nang tanungin niya kung kumusta si Ru sinabi ni Natsu sa kanya kung paano nalaman ni Ru ang lahat pagkatapos niyang sabihin sa kanya at sisimulan niyang kaputin siya para sa kanyang kapakanan. Pagkatapos ng madaanan ni Hina si Ru na malamig na dumaan kay Hina nang walang sinasabi na nag-aalala kay Hina. Sa club room nagtitipon ang mga miyembro at excited sila sa plot hole beach trip. Pumasok si Kuya kasama ang resulta ng riding contest at ibinalita na isa sa kanila ang nanalo. Inanunsyo ni Kuya na nanalo si Ru sa kompetisyon at habang binabati siya ng iba nalungkot si Natsu na hindi siya nanalo. Pinupuri ng iba si Ru sa kanyang pagkapanalo kahit na hindi pa siya nakasakay ng kahit ano at nang iminumungkahi ni Alex na ipagdiwang nila si Ru sa isang party peking ngiti si Natsu at pumayag. Sa pag-uwi nakasalubong ni Mi si Natsu at sinabi niya sa kanya na tulad ni Natsu nalulumbay siya sa pagkatalo kay Ru sa riding contest iniisip kung mahalaga ba ang kanyang talento. Ikinwento niya kung paano mula noong siya ay maliit siya ay palaging mahilig magbasa ng mga libro at nanalo ng maraming mga paligsahan na iniisip niyang mayroon siyang talento upang maging isang manunulat. Ngayon matapos mapagtantong wala siyang talento at may mas magaling sa kanya pakiramdam niya ay mayroon siyang isang bagay na wala sa isang talentadong tulad ni Ru ang pagnanais na manalo. Dahil sa pagganyak ng pananalita ni Mi pumunta si Natsu sa apartment ni Kuya sa gabi at hiniling sa kanya na maging guro niya at nang tumanggi si Kuya nakiusap si Natsu sa kanya na tanggapin inalok siyang gawin ang baby oil na espesyal sa kanya. Matapos siyang payagan ni Kuya sa loob inamin ni Natsu na ang kanyang pagkawala ay nakakagulat at sinabi kay Kuya na gusto niyang maging isang novelista na tulad niya at pagkatapos makita ang kanyang kakulangan sa talento kumpara kay Ru gusto niyang tulungan siya ni Kuya na maging isang mas mahusay na manunulat. Pagkatapos ibinunyag ni Kuya na tinanggihan ni Ru ang parangal ng hindi nagbibigay ng dahilan at binigyan si Natsu ng reality check tungkol sa talento. Sinabi sa kanya ni Kuya na ang kanyang pinakamalaking talento ay ang kanyang pagnanais na maging isang novelista na wala kay Ru at ang pagiging estudyante niya ay hindi siya dadalhin kahit saan dahil walang maituturo sa kanya si Kuya na hindi alam ni Natsu. Tinanong ni Kuya si Natsu kung gusto niyang magsulat ng mga nobela para sa kanyang hilig o tumanggap lang ng pamagat ng isang novelista. Pag-uwi binati ni Ru si Natsu at pinuri niya ito para sa panalo at nang subukan niyang maliitin ang sarili sinabihan siya ni Natsu na ipagmalaki ang kanyang sarili. Sa kanyang silid na pagtanto ni Natsu kung gaano siya kalungkot na taunan pagkatapos marinig ang mga salita ni Kuya. Kinabukasan nagsimulang magsulat muli si Natsu habang gumagamit ng libro mula kay Kuya bilang sanggunian para tulungan siyang isulat ang kanyang nobela at dito nagsimula si Natsu mula sa zero sa kanyang sariling hydraulic chamber training arc.
Pagkaraan ng ilang araw pumunta si Natsu sa clubroom at ibigay kay Kurya ang isang maikling nobela sa ibang genre na ginawa niya para mabasa ni Kurya at sinasabing gagawin niya ito minsan sa isang linggo bilang bahagi ng kanyang pagsasanay. Pagkatapos ang mga mag-aaral ay patungo sa paglalakbay sa dalampasigan at nasisiyahan si Natsu na gumugol ng kanyang oras kasama ang kanyang mga kaibigan sumisipsip ng mga kultura at makipaglokohan sa mga homies. Habang naghahaponan habang nag-aalala si Natsu kay Ro bigla siyang hinalikan ni Alex dahilan para maranasan niya kung ano ang lasa ng dila ng isang dod. Kinabukasan naglalaro ang mga estudyante sa dalampasigan ipinakikita ang kanilang mga buhok sa dibdib at mga plot hole swimsuit. Habang naglalaro ng volleyball si Hina kasama ang mga estudyante hinayla siya ni Ro palayo para harapin siya tungkol sa pagsusuot ng plot hole swimsuit sa paligid ng mga estudyante ngunit umiyak na lang si Hina nang sa wakas ay kinausap siya ni Ro pagkatapos ng lahat ng nangyari na sinasabi sa kanya kung gaano siya kabiguan. Pagpipigil sa kanya pagnanasa para kay Natsu. Habang tinitiyak ni Ro na ayos lang sa kanya sinabi niya kay Ro na makikipaghiwalay siya kay Natsu para bumalik sa normal ang lahat. Ngunit kinurot ni Ro ang kanyang pisngi at sinabi sa kanya na ang kanyang ideya ay hindi magbabago ng anuman dahil si Natsu ay palaging gustong pumalakpak sa kanya at pagkatapos marinig ito sila ay naging magkapatid. Sa kanilang huling araw ng paglalakbay sa tabing dagat si Natsu at ang kanyang mga kaibigan ay naglalakad-lakad sa paglilibot sa palengke at doon nakita ni Natsu ang isang tindahan na nagbebenta ng singsing. Pinadalhan niya ng text message si Hina na humihiling na makipagkita sa kanya sa gabi para sa ilang oras na mag-isa. Sa gabi habang nanunood ng fireworks ang ibang mga estudyante pumunta si Natsu sa kwarto ni Hina. Niyakap niya si Hina sinasabing may kailangan siyang sabihin dito. Habang hinihiling ni Hina na makipaghiwalay hiniling ni Natsu na maging seryoso sa kanilang relasyon at pareho silang nagsimulang magpanik. Sinubukan ni Hina na kumbansihin si Natsu na maghiwalay sila bago maging huli ang lahat at naabot nila ang matamis na lasa ng nirvana ngunit tinanggihan ni Natsu ang kanyang proposal at naglagay ng singsing sa kanyang daliri na nagpapakita sa kanya kung gaano siya kaseryoso gusto niyang pumalakpak. Matapos makita ang kanyang alindog humarap si Hina kay Natsu at tiniyak niya sa kanya na ang susunod na singsing na ilalagay niya sa kanyang daliri ay kapag ikinasal na sila at ang kanyang mga salita ay humarap sa kritikal na pinsala kay Hina habang siya ay umiiyak at hinahalikan siya. Magkayakap sila sa kama at sa pagkakataong ito ay gumawa sila ng maanghang na mainit na cardio na gumagawa ng masasayang ingay at pinagseselosan ang mga kapitbahay. Pagkaraan ng 10 segundo at kalahating oras ay nakahiga silang kontento sa kama. Tinanong ni Natsu si Hina kung kailan siya nagsimulang mahulog sa kanya na sinagot iyon ni Hina mula nang mag-usap sila sa rooftop. Hindi sinasadyang inamin ni Natsu na nakita niya itong ni-shuffle ang sarili niyang peanut butter pancake at napahiya ito kay Hina. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na kung mahulog siya sa iba dapat niyang sabihin sa kanya muna ngunit tiniyak ni Natsu sa kanya na hinding-hindi ito mangyayari. Gayunpaman pagkaraan ng mga araw tinawag si Hina ng punong guro sa conference room at doon ay hinarap nila siya na may larawan nila ni Natsu na naghahalikan. Nagulat si Hina at ibinunyag ng punong guro na aksidenteng kuha ang larawan ngunit alam nilang siya at si Natsu ang naghahalikan sa larawan. Tinanong sila ni Hina kung naibahagi na sa publiko ang larawan ngunit pagkatapos nilang ipaalam sa kanya na hindi pa ito na isa publiko lumuhad si Hina at nakiusap sa punong guro na parusahan lamang siya at iligtas si Natsu. Sa pagtatapos ng semestre habang ang mga mag-aaral ay nasa auditorium si Hina ay nagpakita sa entablado na ikinagulat ng lahat at nagpahayag na siya ay lilipat ng mga paaralan. Habang ang mga mag-aaral ay nakikiusap sa kanya na manatili sinabi niya sa kanila kung gaano siya nagpapasalamat sa mga alaala bilang kanilang guro at hilingin sa kanila ang pinakamahusay para sa hinaharap. Ganap na nagbubulag-bulagan nagtanong sina Ro at Natsu sa isa't isa kung ang alinman sa kanila ay may alam tungkol sa kung ano ang nangyayari kay Hina ngunit pareho silang walang laman. Sinubukan ni Natsu na tawagan siya ngunit dahil hindi siya sumasagot pumunta siya sa faculty room ng guro upang hanapin siya ngunit doon ay sinabihan siya ni Aya na nakakaalam kung ano ang ginawa ni Natsu kay Hina na umuwi. Sa rooftop hinarap ni Kurya si Hina at sinabi sa kanya na alam niya ang kanilang relasyon pagkatapos basahin ang nobela ni Natsu. Sinabi sa kanya ni Kurya na tulad ng kanyang kaibigan si Shu isang guro na minsan ay nagmamahal sa sarili niyang estudyante si Hina dapat ay sumangguni din siya kay Kurya tungkol dito at naghintay hanggang sa graduation. Gayunpaman si Hina ay nagsimulang umiyak at sinabi sa kanya na ito ay magiging walang kabuluhan dahil ang kanyang damdamin para kay Natsu ay magiging napakalakas upang pigilan. Samantala pumunta si Natsu kay Hina at doon niya nalaman na nabakant na niya ang kanyang lugar.
Nakahanap siya ng liham na iniwan ni Hina at sa loob ibinunyag ni Hina na nalantad ang kanilang relasyon at inilihim niya ito sa kanya. Hindi niya gustong gumawa ng anumang bagay na walang ingat at isinakripisyo ang kanyang kinabukasan para ipaglaban siya. Hinihiling ni Hina na huwag na siyang hanapin ni Natsu at lumayo sa kanya para maabot niya ang kanyang pangarap na maging isang manunulat. Humingi siya ng paumanhin sa paglihim nito at sinabi kay Natsu na ang oras na nakipag-date siya sa kanya ay ang pinakamagandang panahon ng kanyang buhay at mahal niya ito at hinding-hindi niya makakalimutan kung paano siya minahal. Makalipas ang isang linggo ipinaalam ni Rui kay Misaki ang tungkol sa kung paano itinigil ni Hina ang lahat ng pakikipag-ugnayan at kung paano si Natsu ay naging isang shot-in tulad mo sa kanyang silid. Nang marinig ito binisita siya ni Fumiya at sinubukan siyang pasayahin ngunit nakita niya ang nobela ni Natsu at pagkatapos basahin ito nagalit si Fumiya. Sinabi kay Natsu na kung mananatili siyang ganito walang kabuluhan ang sakripisyo ni Hina. Nagsimulang umiyak si Natsu. Sinasabi ang nararamdaman niyang walang kapangyarihan matapos mawala si Hina at sa labas ng silid umiiyak din si Rui. Nang maglaon sinabi ni Natsu kay Kiriya na titigil na siya sa pagpapadala sa kanya ng mga maiikling nobela para makapagpadala siya sa kanya ng mas mahabang nobela upang matulungan ang kanyang damdamin para sa pag-move on. Samantala inalam ni Tsukigo kung saan nananatili ngayon si Hina upang matiyak na ligtas siya at sinabihan niya si Akihiro na huwag sabihin sa mga bata. Alam na nilang dalawa ang relasyon ni Hina at Natsu at dahil dito nagsimula silang mag-isip kung dapat ba silang maghiwalay dahil dito. Pumasok si Rui sa silid ni Natsu at napagtantong hindi niya ginalaw ang kanyang pagkain. Ipinalam niya ito kay Misaki at may ideya siya. Kasunod nito dinala ni Misaki si Natsu sa isang pampublikong paliguan kung saan nagulat si Natsu ng kanyang tato. Sinabi niya kay Natsu ang kwento sa likod ng tato at kung paano niya minsang iniwan ang yakuza na nagpagalit sa kanyang ama. Noon mas masaya si Misaki pagkatapos umalis sa yakuza na nilamon ang kinang ng lalaking pinapangarap niya ngunit pagkatapos ay namatay ang kanyang ama sa cancer at dahil sa kahihiyan pinili niyang hindi pumunta sa libing at pinanatili ang kanyang tato bilang kanya. Tanda ng pagsisisi. Si Misaki ay nagbigay ng payo kay Natsu at iyon ay upang harapin at dalhin ang sakit ng kanyang nakaraan habang patuloy na nabubuhay para sa hinaharap. Pagkatapos dinala ni Rui ang pagkain sa kanyang silid at tulad ng huling pagkakataon nagsimulang kumain si Natsu at nasiyahan siya. Pagkatapos nagpatuloy si Natsu sa pagsusulat ng kanyang nobela kahit masakit at sa huli makikita niya ang mga salita na nabubuhay at mas umaasa si Rui na magiging okay siya. Minsan nasa labas si Natsu ng kanyang silid na ikinagulat ni Rui at sinabi niya sa kanya na tapos na ang kanyang nobela at gusto niyang basahin niya ito. Humingi siya ng paumanhin sa ginawa niyang pag-aalala sa mga magulang at nang makitang okay na si Natsu muli silang nagdiwang ng bagong taon bilang isang pamilya. Bumisita sila sa isang dambana at lahat ng kanilang mga kaibigan ay naroroon para sa kanyang kapakanan. Habang gustong ibigay ni Natsu ang kanyang nobela kay Kiriya para mabasa niya pumunta silang lahat sa lugar ni Kiriya na ikinagulat niya. Nang maglaon ng gabing iyon binasa ni Kiriya ang obra maestra ni Natsu at hindi siya makapaniwala kung gaano ang pagbuti ni Natsu. Makalipas ang isang linggo inanyayahan ni Kiriya si Natsu sa kanyang lugar at doon ipinakilala niya si Natsu sa isang lalaking nagngangalang Tsutaya at kasama niya pumunta silang lahat sa isang lugar. Dinala nila siya sa pinakaprestihiyosong kompetisyon sa sining at ibinunyag na si Natsu ay nanalo ng unang pwesto sa kategoryang amateur na manunulat pagkatapos na isumite ni Kiriya ang kanyang nobela. Doon nagbigay ng talumpati si Natsu at habang awkward nagpapasalamat siya sa lahat ng tumulong sa kanya na maging isang manunulat. Sinabi ni Kiriya kay Natsu na ang kanyang tagumpay ay hindi isang pagkakamali at na hanggat sinusunod niya ang kanyang puso maaari siyang magpatuloy sa pagiging isang manunulat. Pag-uwi nakita ni Natsu si Hina doon at mabilis niya itong niyakap ng mahigpit ngunit ito pala ay si Rui na nakawig. Ipinaliwanag ni Rui na ipinahiram sa kanya ni Momoy ang peluka bilang pagsasanay dahil gusto niyang pahabain ang kanyang buhok. Inamin ni Rui na naiyak siya nang yakapin siya ni Natsu alam niyang iyon ang nararamdaman niya kay Hina. Tinanong niya si Natsu kung inilagay niya ang tubo kay Hina at habang nahihiya sinabi ni Natsu ang totoo. Bigla siyang itinulak ni Rui pababa hinalikan at sinabing hindi siya magpipigil na mahalin ang ilang matamis na kapatid sa pagkawala ni Hina. Samantala sa kanyang bagong buhay si Hina ngayon ay may maikling buhok at sa kanyang bahay siya ay nagtatago ng kopya ng bagong libro ni Natsu at ang singsing na ibinigay nito sa kanya.